Hello, hello. Yung generation na yan, yun ang susunod na uupo doon. Kasi nung mga nakaraang panahon, sila yung sumasayaw dito noon. Pero di pa naman gaanong lumaki eh. Kailangan pa ng star margarine at saka ng cherry pear. Nasa panahon po tayo ng tinatawag na Transfiguration Sunday. Every year, lagi nating narinig yung teksto na to. Siguro kung nag-iipon lang kayo ng mga messages kada Transfiguration Sunday, ilagay nyo dun sa inyong mga closet, makakaipo ka ng ganyang kakapal. Kasi for 30 years, 30 times yun ang narinig. Kung 30 years na yung ating church. Pero ang tanong lang, sino na sa inyo ang kayang paputiin yung inyong mga damit na walang kasing puti na gumagamit ng Ariel at saka ng Tide at ng Surf? Yung figurative words, statement ni Marcos, kasi sabi niya, ang kaputian daw na meron doon ay wala pang ganoong katulad na nakapagpapaputi. Nung kinder tayo, nung elementary tayo, binigyan tayo ng primary colors. Ano yung mga primary colors? Red, blue, yellow, green, at saka primary color pala, red, white, and blue. Ewan ko, basta nung kinder ako, wala akong alam eh. Yung secondary color. Okay. Adi, tinetesting ko lang kung mag-react kayo eh. Kasi absent ako nung tinuro yun eh. Yung mga colors, unang natutunan natin yung paano tumingin ng mga colors. Lalo na yung mga hindi nag-aral, alam nila ang colors. Color ng blue, 1,000. Color ng red, 50 pesos. Color ng yellow, ang color ng green, 5 piso. Dati may 5 piso pa eh. Brown. Wala na nga rin garod ngayon. Yung isa, yung gray. Alam niyo yung gray? Dollar. The green na medyo gray. Okay, so colors are part of our life. Kaya nung i-express ni Marcos, ni Apostle, nung author ng ating gospel, according to Mark, sabi niya, napakaputi, napakatingkad ng kulay. Napapaisip tayo, ito bang damit na to reflectorize? Yung mga damit ba natin kapag sinampay natin, nagkakaroon ba siya ng transformation? Yung transformation o Transfiguration Sunday, ito po yung parang ito na yung time na malapit na siyang ialay, malapit na siyang mamatay, malapit na siyang i-sacrifice yung sarili niya. Kaya nagkaroon ng isang pagkakataon, after 6 days, umakyat sila sa mataas na bundok. Si D.S. Meneses ang tawag niya rito, Mountain Top Experience. Umakyat sila sa bundok, mataas. Maraming klase ng bundok. Merong hindi mataas, merong mataas. But the Bible tells us, they went to higher mountain. Nung nandun na sila, nagkaroon ng pangitain. There was a vision. Nakita ni Santiago, ni Pedro at ni Juan, yung dalawang figure. One is Moses and one is Elias. Napapaisip tayo, paano nakilala ng tatlo yung dalawa samantalang maraming taon na ang lumipas, hindi naman talaga nila personal nakita yung mga taong ito. Ano ba itsura ni Elias? Ano ba itsura ni Moses?
Pag pumunta kayo ng Middle East, lalo na sa bandang Israel, lahat naman, bigote naman meron. Lahat sila mapuputi ang buhok ng mga matatanda. Ang tanong, bakit nila nakilala? Hindi kaya kaisipan lang nila ito? O baka naman idea lang ito ni Marcos? But the Bible tells us, there was Moises and Elias. Nagniningning ang kaputian sa ating Panginoon. Naalimpungatan itong si Pedro, kaya ang sabi niya, mabuti pa Panginoon, dumito na tayo, magtatayo ko ng 3 kubol. Isa sa inyo, isa kay Moses, isa kay Elias. Pero, napaisip na naman tuloy na naman ako. Para ko napapaisip, aanhin nila yung kubol. Ang tawag natin dyan sa panahon natin ay cottage or kubo, kubol, tent. Aanin ni Moses yun, aanin ni Elijah yun, samantalang itong dalawang ito ay nabubuhay sa wilderness. Walang sariling bahay si Moses at hindi rin nanatili sa tahanan itong si Elias. At lalong hindi rin magtatagal na mananatili si Jesus. Dahil wala siyang sariling tahanan. Hindi alam ni Pedro ang kanyang sinasabi. Minsan maraming ganyan eh. Maraming sinasabi pero hindi alam yung sinasabi. Doon sa pagkakataon na yon, sa ibang gospel, nililiman sila ng ulap at nagsalita ang Panginoon sa pamamagitan ng ulap na yon, ito ang aking pinakamamahal na anak, sa kanya kayo makinig. Pakinggan niyo siya. Yun ang narinig na tinig. Yung kwento na yon, alam natin na dahil malapit ng ialay ang Panginoon para sa kasalanan ng sanlibutan, dapat random ng natin kung ano yung pakiramdam ng malapit ng mamatay. Ikaw, halimbawa, binigyan ka ng taning ng doktor, you only live a month. Ano kayang pakiramdam? Magja-Jollibee ka ba araw-araw? Magpupunta ka ba sa mga malls? Papasyal ka ba sa Hong Kong, sa China, sa kung saan-saan para sabihin, "Hoy, malapit na akong mamatay." Ang natural thing, manlulumo ka. Malulungkot ka. Kasi ang nasa isip mo, mawawala ka na. Hindi mo na sila makikita at hindi ka na nila makikita. Ngayon, kung problema ka sa lipunan, matutuwa sila. Mayapapin ka niya. Pero kapag ikaw ay a loving person, a lovable person, manghihinayang sila. Nung namatay si Raul Rocco, ang dami ng hinayang. Namatay si Penrando po, ang dami ng hinayang. Ewan ko lang, yung mga ibang artista namatay na pala, hindi natin alam. Buti na lang merong Facebook na nagsasabing mga artistang namatay. Ayun, namatay na pala to. Hindi natin alam. Pero kapag ang isang tao, very familiar sa atin, pag nawawala siya, naalala natin lagi yun. Pero yung salitang kamatayan kasi, ito yung pakiramdam ng Panginoon. Talagang in human flesh, sa katawang tao, randam niya yung hapdi, yung hirap, yung pakiramdam na mamamatay ka. Kaya nga doon sa Garden of Gethsemane, ang sabi niya roon, kung pwedeng alisin sa akin itong saro ng paghihirap, yung pawis niya na dugo, yung sobrang hirap ng pagdadaanan. Sana kung mamamatay lang si Jesus, yung saglit lang, kaso alam naman natin na yung kamatayan niya is nilitis, pinapasan yung krus, pinako sa krus. Ang masakit pa, tinusok pa. Ang anumang bagay na nakasakit sa katawan mo, medyo parang kayang-kaya mo pa yun eh. Kung sakali, parang kala mo naman kayang-kaya talaga eh.
Pero yung masakit din yung mga pinagsasabi ng tao. Kaya sa batas ngayon, meron tinatawag na physical abuse at saka yung emotional abuse. Kaya yung mga babae, kapag ka dumulog kayo sa women's desk, pwede kayong mag-file ng physical abuse at saka emotional abuse. Yung pagsabihan mo siya ng masasakit, pwede kayong mag-file. Sana magkaroon din ng men's desk para sa mga lalaki naman, sabi nila. Sabi lang nila yon. Pero itong Panginoon, ramdam niya yon. Nung lumitaw yung dalawang figure, one is Moses and Elijah, sabi ng mga Bible scholar, nag-uusap silang tatlo. Ano kayong pinag-uusapan? Ano kaya yung kanilang minamarites sa isa't isa? Ano kaya yung kanilang dialogue? Sabi ni Matthew, pinag-uusapan nila yung mangyayari. Ang gagawin at mangyayari sa ating Panginoon. Moses represents the law. Siya yung pinagkatiwalaan ng Diyos sa 10 utos. Elijah represents the prophets. Alam naman natin na si Elijah, doon sa Old Testament, siya yung kinuha nung chariot of fire. Dinala sa kataas-taasan. At bago siya umalis, nilibot muna niya yung mga prophets. Siya yung pinaka-head ng mga prophets. So, Elijah represents the prophets and Moses represents the law. Alam natin pag prophets, ito yung mga hula, mga salita ng Diyos na mangyayari. And yung law, it tells us para maging matuwid sa harapan ng Diyos by works and the prophets. Pag-uusap silang tatlo. Nagkaroon ng pag-uusap sa magitan ng mangyayari kay Jesus. Kaso, itong mga disciple, natakot sila. Itong mga nakita nila ay mga multo. There's something wrong na hindi normal. Na nakita nila, itong mga taong ito na matagal nang wala. At ang kausap nila ay isang buhay. Sa Bible po kasi, kapag ang pinagbabawal ng Diyos ay kausapin ang kaluluwa ng isang namatay na. Pinagbabawal po yan ng Diyos. Pero, ang tanong, pareho bang patay itong kausap? Si Moses, sabi ng Bible, bago mag-Exodus, sabi ng Bible, namatay. Pero yung kanyang katawan, hindi nakita. Kaya mayroong paniniwala na itong si Moses ay kinuha ng Diyos. Si Elijah naman, hindi nakaranas ng kamatayan. Kinuha siya ng chariot of fire. Malamang sa katotohanan, hindi patay ang mga kausap ni Jesus. Kagaya ni Enoch. Pero it symbolized, according to Mark, na ang gagawin ng Panginoong Yesus, pag-iisahin niya yung dalawang bagay na to sa isang bagong tipan. At yun ang tipan ni Jesus para sa atin. Mamamatay siya sa ating mga kasalanan, para sa ating mga pagkukulang at pagkakamali, para bigyan tayo ng biyaya nagmumula sa Diyos. He did not break the law. He did not contradict the prophets. Pinag-combine niya yung dalawang ito sa kanilang pag-uusap para sa isang sakripisyo, para sa ikabubuti ng lahat. Kaya nung magsalita yung tinig mula sa alapaap, ang sabi doon, "This is my beloved son, makinig kayo sa kanya." Ibig sabihin, pag makikinig tayo kay Jesus, ito ang salita ng Panginoon. Ang sabi niya, ang sino mang sa akin na nanalig at sumasampalataya at sumusunod ay hindi mamamatay kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Diba? Sabi sa John chapter 11,
Sino mang nananalig sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. Naroon yung salitang pananalig. Kanino? Acts 4:12. Ano sabi ron? Walang ibang pangalan sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng tao, kundi ang pangalang, hindi naman po siguro Marimar yan Jesus. Because the name Jesus, ang ibig sabihin niya ay ang Diyos ang tagapagligtas. Si Jesus, ang ating Panginoon, siya ang tagapagligtas. He combined all the law and the prophets into one act of salvation. The act of bringing the people in faith in God. Dalhin ang mga tao sa pananampalataya sa Diyos para sa kaligtasan. Merong parang mystery parang hindi mainawaan ng tao na ang laging nakikita lang yung something extra natural. Ang nakita ni Pedro, ang nakita ni Juan, ang nakita ni Santiago ay yung kaputian. Yung kaningningan lang. Pero hindi nila nakita yung purpose ng transfiguration. Ewan ko kung ganun din ang nakikita natin. Ewan ko kung yan ang nakikita ng mga Kristiyano sa buong Pilipinas. The act of salvation. Madalas makita lang pag Semana Santa, yung mga nagpapasan ng krus, yung nagpapapako sa kutod, yung mga nagpapakanta sa mga kapilya, mga bisitas, yung pagpapakain nila doon sa mga bagay, yung tungkol lang sa 7 last word, yun lang tungkol sa communion. Pero yung pinaka-transfiguration time of this is yung mamamatay siya. Mamamatay siya para sa atin. Anong sabi sa Isaiah 53? Abisado, Isaiah 53, dapat tayo yung mamamatay, dapat tayo yung tumanggap ng parusa, dapat tayo yung sinampal, dapat tayo yung pinaratangan, tayo yung pinagbintangan. Pero siya na ang umako ng lahat ng ito alang-alang sa pag-ibig sa atin ng Diyos. Sa Hebrew chapter 11, chapter 10, He died once and for all times. Yung transfiguration na yun na nangyari kay Jesus, ito na yung parang kick-off ng gagawin ng Panginoong Diyos sa buhay ng tao sa sanlibutan. He is offering Himself for the sake. Mamamatay siya para sa akin. Mamamatay siya para sa lahat. Ano niyo yung damdamin na namatay ang isang tao para sa iyo? Yung halimbawa, may babaril sa'yo, tapos biglang may humarang, siyang namatay. Ano yung pakiramdam ninyo? Wala kayong ibang gagawin siguro kundi yung makakabuti sa tao. Yung utang na loob, yung parang utang mo sa Kanya ang buhay mo. Alam niyo po ba, nautang din natin ang buhay natin kay Jesus. Kaya tayong mga Methodista, hindi na natin gustong nakikita siya nakapako doon. Kasi tapos na yung Kanyang sacrifice. Kailangan naman tayo naman ang magbigay ng pagsusukli sa bagay na ginawa niya, na dapat tayo ang mamatay dahil tayo ang nagkasala, dapat tayo ang maparusahan dahil tayo ang nagkamali, dapat tayo ang makaranas ng kahirapan, at hindi siya. Yung krus na pinasan ni Jesus, dapat tayo yun Yung pako na dapat na tumusok sa kanyang kamay at mga paa, dapat ako yun. Dapat tayo yun. Kasi siya yung walang kasalanan. Gayahin natin si Demas. Yung isa sa mga nakapako sa tabi niya. Sabi ni Demas, Panginoon, sabi niya, alalahanin mo ako pag naghahari ka na. Bagamat sigurong, sabi na natin, hindi naman nag-Bible school yun, hindi naman nag-Sunday school yun. Maramang meron siyang kaisipan na mamamatay na rin lang ako, bakit hindi ko pa ipagkatiwala sa Panginoon ang buhay ko? Madalas kasi,
Napaka-busy ng tao. Ano-ano mga iniisip, pinaplano, ang pangarap, marami tayong gustong gawin, dami nating gustong ipundar, dami nating gustong gawin, pero nakakalimutan ng tao ihanda yung sarili para sa future, dun sa buhay na walang hanggan, na higit na mas mahalaga kaysa sa temporary. Lahat ng bagay dito sa mundo, sabi ng Biblia, lilipas yan. Kahit gaano pa kaganda yung bahay mo, kahit ipa-tiles mo pa lahat yan, i-marble mo pa, ginto pa lahat yan, pati lalakarin mo, ginto. Pag namatay tayo, wala na rin yan. Kahit nasa iyo na lahat ng trilyon-trilyon na pera sa buong mundo, pag namatay tayo, wala na rin yan. Ang pinaghahandaan dapat ng tao is yung assurance of salvation. At yun ang pinag-uusapan ng tatlong ito. Mamamatay si Jesus para saan? Para sa kasalanan natin. At hindi lang para sa kasalanan natin, para bigyan tayo ng pag-asa. Bigyan tayo ng hope for tomorrow. That someday, those who have faith in Jesus Christ, yung taong sasampalataya sa Panginoon, yung susunod sa Panginoon, yung maniniwala sa Panginoon, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaso ang problema ganito, maraming mga tao naniniwala kay Jesus. Naniniwala sila, mag-survey ka. Sino ang tagapagligtas mo? Sasabihin nila, ang Diyos. Wala naman dito siguro magsasabi sa atin na dito sa buong lugar natin. Sino ang tagapagligtas mo? Yung 500. Yung 1,000. Ang sasabihin nila, ang Diyos. At lalong hindi nila sasabihin si Satanas. Dahil wala pa naman miyembro ng Church of Satan dito. Pero ang tanong, paano mo malalaman kung maliligtas ka? Paano mo malalaman na ikaw nga ay ligtas ka na? Oo, naniniwala ka. Yung bang paniniwala mo, yan na yun. Tama na yun. Okay na yun. Granted na ba yun? Laging magkasunod lagi ito. Those who believe and follow. Magkasama lagi yan. Yung faith and action. Faith and action. Hindi po pwedeng faith lang. Bagamat faith can save us, but faith alone is hindi yun ang pinaka-kailangan ng tao, kundi faith and action. Ano yung action? Sumampalataya at sumunod sa Panginoong Jesus. Yung pagsunod po kasi yun yung pinakamahirap eh. Di ba sabi niya, hindi pwedeng magiging alagad ko ang hindi ikakaila ang kanyang sarili, ang kanyang mga mahal sa buhay, kung higit sila sa akin. Hindi kayo pwedeng sumunod sa akin kung meron kayong mga bagay na hindi maiwan. Di ba ganun ang sinasabi ng Panginoon? Those who will die, yung handang ialay ang kanyang buhay para sa akin, ay mga disipulo ko. A test of faith is obedience. A test of faith. Actually, napapatunayan natin sa St. Paul yun eh. Yun lang kakainin na natin, i-offer pa natin sa church. Yung oras natin ng tulog. Alam mo, nagde-devotion yung iba sa atin ng 5 a.m. Pero kukunti pa rin yun eh, sa dami natin. Hindi ba natin kayang gisingin ng sarili natin na mas maaga tayong dumating? Sacrifice. Kung si Kristo nga namatay para sa ating kasalanan, di ba natin kayang sacrifice? Yung bang isang araw na mag-a-absent ka para sa gawain ng Diyos? Alam nyo, merong mga kasama tayong relihiyon sa Pilipinas, napaka-active nila sa ganyan. Nung ako'y nasa Macau, ang nag-i-invite sa amin, mga kulto mga kulto ang tawag natin diyan. Mga domestic helpers na nandun sa Macau. Pero dahil araw ng kanilang pagpunta sa kanilang church, mag-a-absent sila sa kanilang amo. Makikiusap siguro or gagawin nilang day off yun para maghapon sila sa church nila. Kami naman pupunta kasi libre tanghalian. May hapunan pa. At pwede pa kaming bigyan ng pamasahe pa uwi. Pero sila, they're faithful members, pero ang tawag natin sa kanila, kulto. Meron akong maalam na hindi Christian group, na kapag sila ay nagpunta sa kanilang templo, sa kanilang church, talagang hindi sila kumakain, nagsasacrifice sila. Yung mga taong nagsasabing nasa katotohanan
nasa tamang religion, tamang pananampalataya sa Diyos, dapat ipakita din natin masigit tayo sa kanila. Masigit ang gawin natin, ipakita natin sa mga taong ligaw ang kanilang paniniwala na, uy, itong amin totoo, tingnan nyo kami. We have an example of true faith and true obedience to the Lord. Kung kailangang alisin yung mga bagay na nakikita sa atin, kaya hindi ako nagtataka kung minsan binabawalan po tayo. Bawal ang ganito, bawal ang ganon. Minsan, ayaw natin ng reliyon na napakaraming bawal. Merong isang reliyon, bawal magpagupit. Hindi naman natin sinasabing hindi kayo magpapagupit. Ang ibig ko lang sabihin, kapag merong bagay na nais gawin para sa Panginoon, ibigay natin. Di ba kinakanta natin yung give of your best to the Master? Paano ba ang tono nun? Sa Panginoon ibigay ang hindi ko na alam yung lyrics. Yung lahat ng best for the Lord. Nagagawa na natin yan. Itutuloy-tuloy lang natin. Best time, best hour, best day. Wag lang yung mga bagay na latak na tinatawag. Alam niyo, pagka umiinom kayo ng tubig, kahit na galing purified water yan, meron doon sa ilalim, sa pinakailalim, ang tawag natin doon, latak. Si Lord, ayaw niya ng latak. Ayaw niya ng tira-tira. Gusto niya, laging first fruit, firstborn, first day of the week, at saka, put God first. Laging gusto niya yung mauna. Bakit? Bakit laging mauuna? Hindi kaya lumilito na parang napaka-selfish naman yata ng Panginoon? Gusto niya lahat naman, yung matitira, akin na lang. Alam niyo kung bakit? I will tell you the secret of God. But sikreto, alam natin, no? Hindi na siya secret. Ang sikreto po nun, kapag inuna mo siya at binigay mo sa Kanya yung the best, hindi madamot ang Diyos sa mga bagay na ito. Kasi pag nakita niyang, wow, binigay mo sa akin yung the best, binigay mo sa akin yung pinakamahalaga, ibe-bless kita. Amen? Kasi nakita niya, napatunayan mo sa sarili mo, binigay mo yung para sa Kanya, hindi naman niya talaga kailangan niya. Actually, yung mga pera natin, yung mga kayamanan natin, yung mga oras natin, kung tutuusin, kahit hindi natin ibigay yan, Diyos pa rin yan eh. Pero pag binigay natin sa Kanya, hindi niya lahat kukunin yan. Ibabalik niya. Sabi niya, ang nagbibigay, ibabalik, siksik, liglig, at tumaapaw. Ganyan si Lord. Pero pag binigay mo yan sa tao, kukunin niya lahat yan. Ang masakit, wala nang babalik sa'yo. Halimbawa, binigay niyo sa akin. Palagay niyo po, babalik po sa inyo yan. Siguro kung babalik man sa inyo, maliit lang. Kasi ang kakayahan ng kapwa natin, limited lang. But God is unlimited, infinite. Kaya pag nag-bless siya, infinite, unlimited blessing from the Lord. Kaya pagka inuna mo siya, binigay mo yung best mo sa Kanya, binigay mo yung pinakamahalaga sa Kanya, wow, flowing ang blessing sa atin. What is transfiguration? Yung transfiguration ng Panginoon na ginawa, nangyari doon, is ipinapakita lang niya sa atin, I will die for these people because I love them, mahal ko itong mga taong ito, aalisin ko na yung panilang pagkakulong doon sa pagiging righteous with the law, at aalisin ko na yung mga sinasabi ng mga prophet na sinasabi ng Panginoon, pagko-combine ko yan through the grace of God. Kaya tayo ngayon, sa panahon natin, nabubuhay po tayo sa biyaya ng Diyos. Biyaya na kung saan tayo ay lalakad, kung saan ang Diyos ay lagi nating kasama. Kasama natin sa lahat ng lakad natin. Magtatayo ka ng business, kasama mo si Lord. Kaya nagpapabless tayo ng business. So, bumili ka ng tricycle, ng kotse, ng minibus, pinabless mo sa Lord, kasama natin si Lord. Nagkaroon ka ng baby, dinala mo sa church, pinabinyag mo, ang tawag natin yan, binyag,
kasama mo nag-aalaga ang Diyos. Nagpa-member ka ng church, nagpa-pray ka sa Panginoon, nagpa-pray tayo, kasama natin si Lord. Kaya yung transfiguration, it's not an act of shining, it is an act of telling us, I am with the people. Hindi siya mamamatay dahil gusto lang niya. Mamamatay siya kasi gusto niyang makasama niya tayo. Magkaiba po yung mamamatay ako dahil gusto ko. Mamamatay ako kasi gusto ko kayong makasama. Gusto ng Panginoon na yung kanyang kamatayan ay maging kabayaran ng ating kamatayan sa walang hanggang kamatayan para sa buhay na walang hanggan. Gusto niyang matransfigure ang buhay natin. Na hindi tayo mananatili rito sa mundo, kundi pupunta tayo sa buhay na walang hanggan. And that is the plan. Yun ang sikreto ng transfiguration. Sa Ash Wednesday, punta po kayo uli. Sana ganito rin ang number natin. Mas madagdagan pa. Ano ang significance ng abo? Yan. Sa Ash Wednesday yon. Pero huwag kayong mag-alala, wala po akong ilalagay na abo sa noon nyo. Kasi wala sa Bible yung pahiran nyo sila ng abo. The significance of Ash Wednesday, yun ang isang topic natin. Pero ngayong linggong ito, sana maranasan natin yung plano ng Diyos. Ano yung plano ng Diyos? Ulitin natin. Siya ay mamatay. Si Kristo ay mamatay para sa ating mga kasalanan upang ano? Magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus at pagsunod. Ulitin natin. Para pareho tayo ng doktrinang sinasampalatayanan. Mamaya, iba yung sinasabi mo eh. Ang plano ng Diyos ay mamatay ang Panginoong Yesus para sa ating mga kasalanan upang tayo magkaroon ng sa pamamagitan ng pananampalataya at malinaw po yan. Set aside natin yung ibang reason. Kasi malinaw ang Biblia na kapag ang sumampalataya sa Kanya ay sumunod sa Kanya, siyempre ilalagay niya sa Kanyang katawan. At yun ang church. Ang church na ngayon, na kanyang natipunan ng kanyang mga anak na maliligtas at ililigtas ay ang United Methodist Church. Hindi natin sinasabi na ang Iglesia Methodista lang ang church na yon. But we are part of that body. Kung saan pagdating ni Kristo, pagdating ng kanyang muling pagbalik, kukunin niya ang kanyang iglesia. That's the plan of God. Kaya huwag kayong aalis. Manatili na kayo. Hindi ko sinasabing sa Methodist lang manatili. Kundi manatili kayo sa katawan ni Kristo. Manatili kayong Methodista. Manatili kayong mananampalatayang Methodista. Kahit Methodist ka, kung di ka naman sumasampalataya, wala rin naman kwenta. Kahit na pinanganak na, nandoon ka na tumira sa kapilya, wala ka naman pananampalataya at pagsunod sa Panginoon, useless. Kaya sa Methodista, hindi lang namin sinasabing magpa-Methodista kayo, kundi sumampalataya kayo sa Panginoong Yesus at sumunod at kayo ay aalagaan sa Iglesia Metodista. Kaya kami nagba-Bible study. Kaya kami nagpa-prayer meeting. Kaya kami nagmo-morning devotion. Kaya tayo nagko-confirmation class. Kaya tayo, hindi lang para kolektahin yung mga offering ninyo. Kahit wala yung mga offering na yan, kung tutuusin, Diyos pa rin siya. Pero hinihintay niyo yung ating part. May part lang tayo. Ipakita natin sa part natin, we are faithful believers. Amen? Kaya paglabas nyo ng pintuan mamaya, lagi niyong isaisip ito, namatay siya para sa akin, para sa aking makasalanan,
Kaya ngayon, sasampalataya ako, susunod ako sa Panginoon. Anong gagawin ko? Ibibigay ko yung best para sa Kanya. For His glory. Pwede po ba tayong manalangin? Let us pray. Panginoon, ano man po yung aking kakulangan at kahinaan, sa pamamagitan mo, Panginoon, niloob mo po na ako po ay inyong alalahanin, bigyan ng pag-asa, bigyan ng buhay, hindi upang magmalaki, kundi upang makita namin ang kabutihan mo, ang pag-ibig mo para sa amin. Loobin mo po ng bawat membro ng church na ito, nag-active man o hindi, ay makaranas po ng pagmamahal at biyaya nagmumula sa inyo. Ma-realize namin sa sarili namin na hindi po obligasyon ang maging aktibo, kundi it is our love in return para sa iyo, Panginoon. Sapagkat sino po ba kami upang inyong bigyan ng halaga? Kami tulad lamang ng isang alabok. Tulad lamang kami ng isang walang kabuluhang bagay. Pero dahil sa pag-ibig mo, dahil sa pagmamahal mo, inalay mo ang iyong anak na si Jesus bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Panginoon, sana po ay kung loloobin mo, Panginoon, wala pong mapapahamak kahit isa man sa iyong mga anak sa iglesyang ito. Pagpalain mo po ang bawat isa na sumasampalataya sa iyo at tulungan. Ito ang aking dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen.